Lagi ko nasasabi yung bakit parang kasalanan ko. Minsan nga, pag nasasabi ko, natatawa ako. Kasi nasabi ko siya sa Bobby. Natatawa rin yung kausap ko pag sinasabi. Pero yun naman. First audition. Audition for Star Magic. So, na-discover ako sa isang beauty contest sa Pasig. And then, so I joined the beauty contest. I won first runner-up. And then one of the judges, si Oscar Peralta, nilapitan niya ako sa backstage. And nagsabi siya na meron siyang friend who's a manager sa ABS-CBN, baka gusto ko mag-audition, blah, blah, blah. And then, so finally, pinayagan ako ng nanay ko after ilang days ng pilitan kasi talagang nag-fasting ako just to show her na I'm serious about this. Ayaw niya ako pag-artista. Until finally, close na yung auditions for Star Circle Batch 10. At that time, big pa yung Star Circle, di ba? Close na yung auditions. And then I went to ABS-CBN dahil doon lang ako pinayagan ng nanay ko. Nakasabay ko sa elevator si Mariel Alberto, who is now the head of Star Magic. At that time, she was the VP of Talent Center. Tinanong niya ako, are you going to audition for Star Circle? Tapos sabi ko, yes ma'am, pero ano na yata, close. I didn't know naman kung sino siya, diba? Close na po yata yung auditions. Akala ko like mayroon din siya mag-audition na, alam, may kasama, ganyan. Then sabi niya, no, sabi niya, alika, sasama kita sa office ni Mr. M. So, tuloy-tuloy kami sa office ni Mr. M. Tapos, in-interview agad ako ng Mr. M. Kasi at that time, pala naghahanap sila ng mestisang bata. Kasi nung time na yun, Christine Hermoso was doing very, very well sa Pangako Sa'yo. So, gusto nila na ganun magde-discover ng mga mestiza ng baget. And so, yun. Right then and there, binigyan niya ako ng kontrata na iuwi ko sa nanay ko. I think it was for a 6-year contract with them. First time you got turned down for a role you really wanted? Yes, I wanted to really do this role that I can't tell you about. Because nagkaroon ng problema sa corporate kasi na, na concerns. I was supposed to do this role na, I've always wanted to do a period film. So, ito yung role na yon. As in, excited ako. Gusto ko nagawin, tapos gusto ko pa yung makaka-partner ko supposedly. As in, excited. Parang dream project for me. And then, nagkaroon ng problema sa taas. Iba yung mga desisyon nila. So, na-stop siya, naibigay siya sa iba. Tapos, pinalabas siya ng Pasko sa sinihan. As in, first screening, nandun ako kasi gusto ko makita kung paano ginawa ng actress yung ginawa niya. Kasi nabasa ko yung script eh. So, as in, she did well actually. But, habang pinapanood ko yung pelikula, iniisip ko na ako yun nandun. As in, iniisip ko na kung ako yan, ganito yung gagawin ko. Kasi syempre, about 30 sa iba kayo na-atake sa character, diba? Iba yung version na binigay niya. Iba yung version na ibibigay ko. As in, sobra heartbroken pa rin ako. Kasi parang, gustong-gusto ko talaga yung role na yun. First memorable gift from your fans. First memorable gift. Ito. Sobrang nakakatuwa yung first time ko na-meet yung fans. Okay, kasi yung teleserye na ginagawa namin ni John Lloyd ng time na yun. Sa totoo, support lang ako dun. Hindi talaga ako meant na maging leading lady ni John Lloyd. It was actually supposed to be Dimples Romana for Kay Tagal Kang Hinintay. And then, nagkaroon ng I think she got married and got pregnant. So, nagkaroon ng pagbabago dun sa story namin. And so, because kailangan nilang mag-revise, they tried lang na gawing conflict yung story ko. Sisters kami ni Rica Parerejo dun sa story. 1 week lang. And then, parang I guess maraming natuwa. And then, tuloy-tuloy na. So, the first time kami lang, at that time kasi, hindi kayo magiging love team kung hindi kayo ilo-launch as a love team sa ASAP. Parang, kailangan may ano muna yan. Parang, ngayon kasi bida ka na agad diba? Dati kasi talaga, mahaba yung pagdadaanan ninyo. So anyway, first time kong pumunta sa ASAP, kami ni John Lloyd, nagkaroon kami ng song number. Di ako makapaniwala, ang daming banners. Sinisip ko, ASAP yung may kagagawan, diba? Kasi ang lakas ng hilayawan. Kasi, wala akong ginagawa nun kundi mag-taping halos araw-araw. So, wala akong alam sa mundo, diba? Wala pang social media nun. Hindi ko alam na ganun yung effect niya. And then after,
minit nila ako sa labas ng dressing room ko na may mga dalang cakes, balloons, and then banner. Tumakbo talaga ako kasi akala ko joke. Hindi ko akalain na meron talaga mga taong pumupunta at tumitira sa audience entrance para makita kayo at suportahan kayo. I never thought na totoo. Akala ko, ano lang yun, parang pinaplant lang. Hindi pala. So yun, parang sobrang na-touch ako, naiyak ako. Hindi ako makapaniwala na may mga tao na magpapagod to see me and to support me. So until now, I'm very thankful. First embarrassing moment on set. I remember, ito, hindi pa ako artista. Nag-workshop pa lang ako. Hindi pa ako nalo-launch as a Star Magic, at that time, talent center artist. Kumuha sila ng talents. So, nag-talent ako sa Okatokat. Show nila siya ina yun. So, pinag-Darna outfit nila. Pero syempre yung friendly na Darna outfit ako noon. At 7 in the morning. Tapos ang hirap talaga mag-artista dahil wala pa rin cut-off noon. 9 a.m. na hindi pa ako nakukunan. The next day, naka-Darna outfit ako buong time. Embarrassing kasi kuweba yung location, so walang day or night, no? I remember si Ricky Davao pa yung director ng episode na yun. Grabe, pagod na kasi wala rin akong kotse na mapapahingahan. Anyway, yun nanay ko, kinukurot ako buong time. Embarrassing siya because pagkatapos namin mag-shoot, syempre excited kami, Tuesday pa yon. Tuesday papalabas ng Okatokat. Napagkalat ko na sa buong barangay at lahat ng kamag-anak ko, nalalabas ako sa Okatokat. Na-edit out yung eksena na kasama ako. So, sobrang embarrassing. Kasi sabi lang, anong gawa-gawa ka lang? Hindi ka naman talaga artista. Nakakahiya. So, after na, hindi na ako nagsasabi sa kanila kahit na nag-guest ako kung artista na ako. Never. Kasi baka ma-edit out. Embarrassing moment. Hindi naman pala totoo. Mag-intay pa ako hanggang 9 a.m. Last song you listened to when you were hurt, High Hopes by Kodaline. Yun talaga mag-breakdown ako sa car ko. Habang nakikinig ako ng anyway, yun, bigla akong out of nowhere, nasa traffic ako, bigla akong bumbreakdown. Nang wala lang. Hindi ko alam bakit. Tapos yung driver ko ng time na yun, parang syempre nawa kami dun sa kotse, medyo hindi siya pala chika, ganyan. Ginanto niya lang yung tissue sa tabi ko. Tapos ako, sorry, thank you. Parang sabi niya, nababaliw na yata yung boss ko. Bakit ganito? Oo, nasabi ko rin, ako na lang. Sana ako pa rin. Obviously, sa nagbalik.